sa pera niya. Kahit sunugin niya yung pera niya, wala tayong pakialam. Ang nagiging problema lang natin dito, kaya natin sila tinutuligsa, kapag ang pera ay galing na sa inyo, sa mga taxpayers. Habang nagugutom ang taxpayer, mga Pilipino, tapos ang clip niya 20,000. Diba? Napaka-insensitive ng mga hegemonyong ito. Ano ba yung sinasalarawan nila? Public service. Ako, pwede pa akong mag-emote ng ganyan. Pwede akong magpa-cute ng sobrang-sobrang extravaganza, talagang grand. Kasi hindi man ako politiko eh, pero wala akong pera, yun ang problema. Kahit gusto ko man maglagay, bumili man ako ng Kimpit ba na 20,000, wala man akong pera. So, for sure hindi niyo ako papatikusin kasi hindi naman ako kawatan sa bayan. Di ba? Kaya mag-Kimpit ako, kaso wala man akong pera, 20,000 yun, bili na lang ng bugas. Di ba? But I have Chanel also. Ipapakita ko sa inyo yung Chanel ko. Pero hindi ko binili yon. Binigay sa akin yon. More than isang dekada. Nung bago pala ako sa Amerika, binigyan ako ng aking Hollywood star client. I will tell you, ipapakita ko sa inyo yung storya, Remy. Ang ganda ng bag na Chanel. Talagang, vintage. Siya ay, I think, late 70s collection. Nilinis ko siya kanina. Talagang ginamitan ko ng moisture, yung pang leather moisturizer. Oh my God, dahil nga ito ang topic natin, naalala ko si Puso, naglagay ng Kimpit, 20,000, Chanel, Gucci. So hinalungkat ko yung mga treasure ko. Ang dami ko mga treasure na mga bagay-bagay, na mga regalo sa akin. Oh my God, ang ganda nung bag. Ibibenta ko sa inyo ng 1 million. Kung kayo ay collector. No, I'm serious. Remy, baka naman. Yeah. Chanel, bonggang-bongga. Nasuot ko na yon mga 2-3 beses na gamit ko na. Pero nung ginamit ko siya, parang hindi ko siya na-appreciate kasi hindi ko siya nalinis. Pero nung minoisturize ko siya ng bonggang-bongga, nagmukha siyang mamahalin. And I will sell it to you. 1 million. Pambili ng